Nakakatakot pa ba ang comeback ng bagong Insidious movie? Yung ending nito, parang yung ending din ng Jumper na movie If you know, you know. Tungkol ito sa isang nanay na kasakasama at inaalagaan ang anak niyang mahal na mahal niya. Ang araw may mararamdaman at mapapansin nga siyang kakaiba sa paligid niya kung saan tatakot nga ito sa kanya. Madidiscover niyang meron siyang kakaibang kakayahan kung saan kaya niyang makapunta sa mundo ng mga demonyo at kaya din niyang ilabas sila. Dahil dito, susubukan nga siyang gamitin ng isang demonyo para palabasin yung mga halimaw para magasik ng lagim sa buong mundo. Title ng movie, Insidious, Out of the Further. Alam nyo, hindi ko maiwasang matawa tuwing nag-a-appear si Ellie sa Insidious kasi lagi siyang nagka-cameo Siguro sobrang pinagsisisihan nilang tinegin nila siya agad sa part 1, kaya ayun, lagi silang gumagawa ng paraan para nga makabalik siya. Alam niyo yung scene sa Infinity War nung niligtas ni Captain America si Wanda and Vision? Parang ganun din yung ginawa nila dito nung niligtas nga ni Ellie si Gemma doon sa dentista. I'll be honest, hindi naman ako nag-expect na magiging maganda to, pero nagkaroon ako ng kaunting hope kasi magaganda yung nakita kong mga reviews Pero now na napanood ko na, oo, may potential yung first half ng movie, pero yung second half, sobrang lackluster and naging all over the place na. For writing, lalo na kung paano nga nila in-explain yung gagawin nga ni Gemma na mission para nga bumalik sa normal yung mga buhay nila. Alam niyo yung cringe moments doon sa Stranger Things tuwing sobrang pinipilit nga nila yung pagdadampot nga ng gamit tapos gumagawa nga ng visual map sa gagawin nga nila tapos sasabihin, ganito gagawin natin, ikaw dito, ako dyan, ganito ganyan, tapos doon, tapos talo na natin sila. Alam mo yung ine-explain nila lahat ng mangyayari na for me, it didn't fit the story that they're going for. Like I said, okay naman yung simula, although medyo 50-50 nga yung pacing, pero in terms of scares and sequences, okay naman siya kasi nga, you're supposed to be preparing yung audience naman talaga sa first half na sadly doon sa second half, hindi na nga nila nagawa. Hindi nag-stick yung landing nila doon sa third act nung tatalunan na nga nila yung kalaban ganon na it's so cliche and predictable at wala silang bagong nadagdag doon sa series. Although I would say na mas nagustuhan ko to kumpara mo nga doon sa Red Door na sobrang hindi ko nga nagustuhan yan dahil na rin siguro bago yung director and kulang pa nga sa experience. Gusto ko ding sabihin na I like this new approach na bagong family nga yung susundan natin kasi it adds a different taste kumpara sa mga nauna At least new start naman at hindi naman nagmukhang pilit and nagtry naman sila ng iba naman in some way. Kahit na medyo raw, I like yung small twist nga doon sa ending na hindi pala talaga tinegin ng nanay yung sarili niya at yung huling moment na nakita pala niya yung nanay niya na sinabi nga nitong, watch me, pinoprotektahan pala siya ng nanay niya doon nga sa demonyo. Like the detail doon sa may dulo, nung bumato nga yung anak niya doon sa may doorknob, na it seems Gemma letting go of the past traumas na nakuha nga niya sa pagkawala ng nanay niya na matagal na nga niyang dinadala na nakakaapekto rin sa pagiging nanay niya doon nga rin sa anak niya. May mga moments na natawa din naman talaga ako dito, katulad nga nung ginigising nga ng pulis yung mga matanda, tapos hindi nga sila magising-gising. I also like some of the scares na naging creative naman sila and naging effective naman para sa akin, like yung sa opening, yung sa clinic, and yung nasa loob nga siya ng pillow fort, lalo na nung naipit nga siya in between ng mga unan, wala, kinilabutan lang talaga ako bilang taong takot sa masasikip. Siguro ang kinulang lang talaga dito is yung story na I wish they could have expanded more, lalong-lalo na nga yung villain na gusto nga niyang palabasin yung mga demonyo, pero alam mo yon, it's been there done that na Disappointing lang ng main villain, tapos siguro it's just me, pero sa second half, hindi na nakakatakot or nakakakaba yung movie, and para na lang ako nanonood ng superhero or monster movie ganon. Kahit nga yung mga iconic na kalaban from the other Insidious movie, hindi rin sila naging effective kasi nga, palagi silang pinapakita. Sabi nga nila diba sa isang horror movie, mas nakakatakot yung hindi mo alam. Pero now kasi na paulit-ulit nga silang pinapakita, nag-a-appear, lalo na nga sa maliwanag, wala, nasira lang yung mystery behind those villains. Ay din sana yung career nga si Gemma, na meron nga silang ability sa family nila ganon, pero ayun, wala silang masyadong in-explore din within that idea. Tapos ko nga itong mapanood, nang nasabi ko na lang talaga, it's time to end the franchise. The more films na ginagawa nila, mas nasisira lang yung image ng original or part 1 na sobrang classic sana kung hindi na nila sinundan. Na lang kasi talagang nagagatas and hindi na nga siya masyadong nag-work, so nakakasad lang if maaalala na lang talaga yung franchise na to for being a lackluster horror thriller supernatural movie. Yun, again, ang title ng movie ay Insidious Out of the Further and ang torta rating ko ay 5.5 or
Medyo 6 out of 10. Yun lang. Thank you.